God is good. And all the time. Amen. A blessed and joyous Sunday, Life City Church family. I do believe na ready na po tayong lahat. Napakaganda po ng testimony na yun, kapatid. Kung piso na lang ang nasa bulsa mo, pero si Kristo naman ang nasa puso mo, siya ang bahala sa'yo. Okay, caption mo na yan. Diba? Iniintay ko yun yung piso na yun no? May kaya ni Lord gumawa kahit sa piso. Amen. Amen. Praise God. From nothing to something, no? Amen. Gusto ko rin yung pumapayat no? Pero ayoko nung pinagdaanan. Gusto ko lang yung word na pumapayat. Amen. Good morning, everyone. Ayan. Shout out po sa ating lahat. This is the day that the Lord has made and let us rejoice. Sige po, pwede po mag-rejoice tayo sa pamamagitan ng palakpakan at malakas na sigawan. Make a joyful noise. Life City Church. Shout out po sa ating mga kapatid na nasa online, kung kayo po ay nasa magandang kalagayan, kung hindi naman, ay bubuti din po yan. At shoutout po sa ating mga representative ng Regional Athletic Meet. Meron pong nagaganap ngayon na Regional Calabarzon sa Batangas. Ang apo po ni Sister Mayan Mendoza Isaac. Lumalaban po sa baseball. Ang apo ni Brother Nards sa archery. Kinukuha po ako sa golf pero ayoko Ano kinalaman ko doon? So, ano po, represent nyo po si Jesus kung nasan man kayo. Amen. And Kuya Glenn, ang ating pong matagal na, andito ngayon. Amen. Welcome back, Kuya Glenn, ang ating bahista dati na nanumbalik kay Lord. And syempre, batiin naman po natin ang 18th birthday ang ating keyboardista, Ate Thea Gandolias. Birthday niya po ngayon. 80th birthday. Ayan. So, happy birthday po. Kanina pa niya gustong bumaba, pero napahaba So, diyan ka muna, Ate Thea. Amen. Welcome po. God is good. Amen. Tayo po ngayon, diretso na tayo. Pakiorasan ako kasi 5 puntos to Ayan. Sabi nga pa natin, Dearest Jesus. Pastor Charlie po, nasa likod din po. Welcome back po, Pastor Charlie Carino. It's good to see you po sa gawain ng Panginoon. Pag sinabi pong dearest, katulad po na narinig nyo last week, ginagamit po itong endearment sa mga letter, most love or cherish. But here it means, dearest po ay death and resurrection. It means dito po sa buwan na ito, ay bibisitahin po natin muli ang kagandahan ng pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay niya. So in preparation po sa Holy Week, dapat po sa Holy Week ay nagkakaroon po tayo ng time to reflect and evaluate po ang ating sarili sa buhay po ng ating Panginoon. Kamusta ka, kapatid? Kung babalik ba ang Diyos sa mga oras na ito, ikaw ba ay manadatnan niyang faithful at sumusunod sa Kanya? So, napaka-importante po na pag-uusapan natin sa linggong ito, sa buwan na ito, and I do believe this will be a life-changing, mind-blowing, heart-piercing word of God. So get ready. Sabi mo sa katabi mo, get ready. Simulan na po natin ito. Meron po tayo first-timer, visitors, wala po. So simulan na po natin ito. Alam niyo po ba na may mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin natin, hindi natin malimutan. Naniniwala po ba kayo doon? May mga bagay sa buhay po natin, maganda man o hindi, na hindi natin nalilimutan. Tama po ba mga kababaihan? Kababaihan talaga no? Talagang pilit na binabalik-balikan, maganda man o hindi. Ito po yung mga pangyayari sa mga na nangyari sa ating buhay na may malaking impact. O sinasabi ng iba na nasa core memory mo na. Halimbawa po, kapanganakan ng iyong anak. Pagkamatay ng mga mahal sa buhay, hindi po natin malilimutan yan, yung talagang masasakit na sitwasyon. Nung nasa ospital si nanay. So, meron din po pagsisimula ng negosyo. Hindi nyo po malilimutan yan Pagkapanalo sa isang paligsahan. At syempre sa mga binat at dalaga dito, yung inaasam yung sasagutin kayo ng inyong nililigawan. Naalala ko po nung isang araw ay nung kumakain po kami sa Jollibee ni Mrs. O-order kasi siya Sabi niya, anong part nung o-ordering ko ang gusto mo? Yan. Sabi ko, alam mo na yun, dapat di mo nalilimutan yun. Ikaw, di ka nakakalimot sa mga nagawa ko sa'yo Dapat yung gusto kong part ng chicken, alam mo na rin yun. Sabi niya, hindi ko nga maalala. Sabihin mo na sa akin, sige. Ito sabihin ko na sa'yo. Alam mo yung favorite part ko? Yung part na nakilala kita. Talagang may fans tayo dito no?
Yung part na hindi mo malilimutan, yung moment na nagkakilala kayo ng taong mahal mo. Naalala, nare-reminisce nyo pa po ba yun? Yung time na sinagot ka, nagpakasal kayo, yung mga panahon, lugar na pinupuntahan nyo nung nagde-date pa lang kayo. May mga bagay, may mga lugar, may mga pangyayari po na sa buhay natin, hindi natin makakalimutan dahil nagkaroon po ng malaking impact sa ating buhay. So ngayon pong pag-uusapan natin, pag-usapan naman po natin, ano yung nangyari sa kamatayan ni Kristo nung nag-sacrifice po siya sa krus ng Kalbaryo, ano yung malaking impact na hindi dapat po natin kinakalimutan. At ngayong araw pong ito, ating pag-aaralan, babalik-balikan po para manariwa sa atin ang kagandahan ng pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Kung ready na po kayo, I do believe kanina na po gustong marinig ang salita ng Diyos. Tatayo po tayong lahat at babasahin ko para sa inyo ang salita ng Diyos. 1 Peter, tayo po tayong lahat. Sige po. Muli po tayong tumayo. At babasahin ko po para sa inyo ang salita ng Diyos na makikita po natin sa 1 Peter 1:17. Kasi nga po, mahirap makalimot. Ngayon, kapag naalala mo ito at binabalik-balikan mo, ano yung mga bagay na hindi mo dapat makalimutan sa buhay na inaalay ng ating Panginoong Hesus? Dearest Jesus, 1 Peter 1:17-21, ang sabi po dito, sabayan nyo na lang po ako sa inyong mga mata. And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Sabi nyo nga po, temporary residents. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors, and it was not paid mere gold or silver which lose their value. Verse 19, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. God chose Him as your ransom long before the world began. But now, in these last days, He has been revealed for your sake. Verse 21 po, through Christ, you have come to trust God. And you have placed your faith and hope in God because He raised Christ from the dead and gave Him great glory. So Life City Church, join me on our second installment ng ating Dearest Jesus, the death and resurrection of Jesus, entitled Never Forget, the permanent impact of the sacrifice of Jesus. Let us close our eyes. Let us bow our head, let us pray. Father God in heaven, in the name of Jesus, by the help of the Holy Spirit, salamat po sa mga testimony na aming narinig. Salamat po sa presensya mo na nandito ngayon sa araw na ito, na kami ay freely ini-invite mo sa iyong napakagandang presensya. And where the presence of the Lord is, there is peace, there is comfort, there is provision, there is freedom in the name of Jesus. Salamat Panginoon, kami po'y lumalapit na mga walang alam. Turuan niyo po kami. Equip us. Teach us, Lord. Rebuke us, correct us, and above all, transform our lives. Tago mo ang iyong lingkod. Ikaw ang makita sa pulpitong ito. Ikaw ang magsalita. Mangusap ka, Lord. Baguhin mo ang aming buhay. Baguhin mo ang aming puso't isip. Salamat, Lord, dahil ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay hindi patay. Siya ay nabubuhay at patuloy na nagbabago ng buhay sa mga taong patuloy na lalapit, nagpapakumbaba sa inyo. Tanggapin po namin ang iyong mayamang salita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabing, Amen and Amen. Sige, bigyan mo na malakas sa palapak si Lord. Amen. Muli po, tayo po'y makakaupo na sa presensya ng Diyos. Again, happy birthday, Ate Thea. Makakaupo na po kayo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Mukhang pamilyar po ang ating pag-uusapan. Never forget. Ayan. Hindi po natin pag-uusapan kung anong kulay nyo sa politika, pero pamilyar po ang ating title, Never Forget. Or sa panahon natin ngayon, tinatag nila yan why not? Never forget, pero why not? Kung kayo po ay nakakasunod sa mga balita ngayon. At sabi po dito, the permanent impact of the sacrifice of Jesus. Again, sa verse 17 po, kung babasahin natin ulit, ang sabi po doon, never forget. And verse 17, remember. Huwag mong kakalimutan
para hindi mo makalimutan, you need to remember. Sabi nyo nga po, remember. Ang sabi po dyan, remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. Wala pong tinatangi ang ating Panginoon. Lalaki, babae, bakla, tomboy, bata, matanda, wala pong tinatangi ang Diyos. Hudyo man o hentil, siya ay mahal ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? So hindi mo pwedeng sabihin bakit siya kaya mas pinagpapala ng Panginoon. Baka may ginawa siya na inuutos ng Diyos kaya naranasan niya ang pangako ng Diyos. But pinapakita po ng verse na ito na ang ating Ama sa langit, Diyos Ama, ay walang tinatangi. So pwede ka makalapit sa Kanya ngayon. And He will judge. Napaka-importante po nito. Na marami po kasing paniniwala kapag na-born again daw po, wala na siya mararanasang judgment. Tama po yung judgment na condemnation, hindi mo na mararanasan. Pero God will judge or reward you according to what you do. So meron pa rin pong rewarding at mararanasan tayong judgment galing kay Lord. Pero sabi niya po dyan, kayo nga po, so you must live, next page, you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Alam niyo po ba na panandalian lang po tayo dito, mga kapatid? Hindi po tayo panghabang panahon nandito. So take a look at this, mga kapatid. If our time here on earth is permanent, it means your struggle and hardship is permanent. May kausap po ba ako sa umagang ito? Yung pinagdadaanan mo ngayon, hindi pang matagalan yan. Hindi po yan permanente. O permanent lang pala, sorry. Hindi siya temporary. Your problem is not permanent, and that is an assurance sa salita po ng Diyos. Ang sabi po dyan, temporary residence. And Apostle Paul, Peter, sinulat po niya itong mga salitang ito, sulat na ito sa mga Christians na dumadaan po sa persecution. So sinulat niya po ito dahil sa panahon na tayo ay naguguluhan, minsan tayo ay nakakalimot. Pag may pinagdadaanan po tayo, may kailangan tayong bayaran, minsan nakakalimutan natin o kinakatamaran natin mag-pray. Kasi gagawa tayo ng paraan para mabayaran yung kailangan natin bayaran. So Apostle Peter write a letter to the Christians who are facing persecution. Sabi po niya, remember, mga kapatid ko sa Panginoon, ito po yung pagko-comfort niya. Apostle Peter comfort the Christians with the truth of who they are in Christ. Kaya nga po sa panahon natin ngayon, kapag may pinagdadaanan ka, napaka-importante na babalik ka sa katotohanan na hindi ka iiwan ng Diyos. Kung naniniwala po kayo, hindi kayo iiwan ng Diyos, pwede po kayo magsabi ng amen. So pinapaalala po ni Apostle Peter sa mga Christian na ito na sila ay mga anak ng Diyos. At meron po silang napakaraming dahilan para mag-rejoice dahil sila ay ligtas na. So parang sinasabi po ni Apostle Peter, huwag niyong kakalimutan ito. Never forget this. Namatay na si Jesus, binigay niya na kanyang buhay, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa inyo, FYI Christians? FYI Life City Church, wag na kayong malungkot, wag na kayong masad. Tingnan mo yung katabi mo kung sad. Diba? Ang sinasabi natin dito, kung meron man sa mundong ito na puno ng pag-asa, walang iba kundi kayong mga mananampalataya. Kasi minsan na nakakalungkot kung sino pa yung walang Kristo, sila pa yung masaya. Kung sino pa yung may Kristo, sila pa yung aligaga. Ano bang mangyayari sa buhay na ito? Naniniwala tayo na kahit mag 100 pesos pa ang litro ng langis at krudo, panatag tayo. Pero ang sakit no? Pero kahit mag 1,000 kada litro pa yan, maglakad na lang tayo. Diba? Hahaba pa buhay natin. Alam mo yan, hindi ka pa nakakakuha ng sasakyan, ang mahal na ng gasolina no? O di mag-ano na lang tayo, ang tawag doon yung electronic. Hindi, yung sasakyan naman, wag naman e-bike. Hanggang doon na lang tayo sa e-bike. Ayaw nyo na sasakyan. Yung mga Tesla. Gusto nyo yung, ano yung tawag nyo, yung kuda. Daming kuda dito sa ano eh. Hanggang doon lang gusto nyo, yung kuda. Ako gusto ko Tesla eh. Kung ano sinasabi ng bibig mo, yun lang yung mararanasan mo. So bawiin mo na. Ganun.
Di ba? So ganon, magtaas man yan, di ba? Ang krudo dahil sa gera sa ibang bansa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Bakit? May pag-asa tayong iniintay kay Lord. At nagkakaisa po tayo doon. Bakit? Ang tindi na nga ng ginawa ni Lord eh. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ano pang hindi niya kayang i-provide? So every time na dumadaan ka sa matinding persecution o problema, hardship, loneliness, ang sabi ni Apostle Peter, never forget. Babalikan po natin yung pagkamatay ni Kristo. Ano yung permanent na naging impact nito sa ating buhay? Anong dahilan? Ito po yung blessing ko last week. Nung namatay po si Christ, ano pong naranasan natin? We are made right with God. Pangalawa, we are made friends. Salamat po sa isang nagsulat. Made friends. Kaibigan na tayo ng Diyos. Kapag kaibigan ka ng Diyos, sagot ka niya. So ngayon po, dalawang bagay ulit po. Mga bagay na dapat nating malaman nung nagkabayaran sa ating mga kasalanan. Kung ready na po kayo, magbigay po kayo ng malakas na palakpak kay Lord. Sige po. At lahat ng excited na, dahil alam niyang babaguhin siya na makapangyarihan sa salita ng Diyos, magsabi ng wow. Number 1 po, ano po yung dapat na hindi natin makalimutan nung nagkabayaran para sa ating mga kasalanan? The permanent impact. Kakamatayan ng ating Panginoon. So sabi sa verse 18-19, for you know that God, ano daw po? Ano daw po ginawa ni Lord? Paid a ransom. Sino po dito may mga bayarin ngayon? Huwag nyo rin po gagamitin ito out of context. Binayaran na ni Lord yan eh. Hindi po yun ha. Maling context po yun. Maling pananampalataya. Yung baka di ka na nagtrabaho eh, no? For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver which lose their values. 19 po kayo. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. So number 1 po, never forget, nang namatay si Christ, there was a redemption. Meron pong pagtutubos. Pag sinabi pong redemption means to purchase a slave. Binayaran daw po, tinubos, kasi nung panahon ni Christ, meron pong lugar, parang bilihan ng kalapate, bilihan ng hayop, baka, at hindi lang po hayop ang mabibili mo. Pati slave pwede mong bilhin. Kaya nga po si Joseph nabili. Siya po ay binili ng taga-Egypt. So ganun po, kasi po nung tayo ay nagkasala, naging slave tayo ng kasalanan. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, may mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At may mga bagay na hindi ko dapat gawin, pero nagagawa ko. Ibig sabihin, you are slave of something. At doon daw po tayo binayaran ng Diyos. Kapatid, pwede kang tumino kapag meron kang Kristo sa puso. Dahil bayad ka na. Sabi mo sa katabi mo, bayad ka na. Huwag mo sabihin sa kami nakautangan mo. Pero bayad ka na. Bayad na yung katabi mo. There was a redemption nung si Kristo ay namatay. Again, nung panahon po ni Jesus, panahon pa ng Old Testament, may lugar kung saan bumibili ng alipin. At nung nakita ka ni Kristo na inaalipin ka ng kasalanan, hindi siya nagdalawang isip para ito'y bayaran ng kanyang buhay. Sabi niyo nga po sa katabi mo, thank you, Jesus. Hindi nagdalawang isip si Lord. There was a redemption. For you know that God paid a ransom. So dito mo makikita natin yung dalawang bagay na pinambayad at hindi pinambayad. Kasi minsan nakala natin napakasimple lang ng ginawa ni Lord. Sabi kasi dyan, it was not paid. Hindi daw po binayaran ito ng gold or silver. So tingnan po muna natin dalawang katotohanan. Number 1, the payment of redemption. Pagdating po sa there was a redemption, yung subpoint po niyan is the payment. Pag-usapan po natin, ano yung hindi pinambayad sa'yo at ano yung pinambayad sa atin. Ang sabi po sa verse 18a, for you know that it was not, ano daw po, mga kapatid, Live City Church, it was not with perishable things, such as silver or gold. It means yung binayad daw po sa ating kalayaan,
kabayaran sa ating kasalanan ay hindi daw po silver and gold. Hindi daw po ito yung binayad sa atin. Tama, ginagamit natin ngayon yung pera para pantubos, para pambayad ng mga bagay-bagay dito sa lupa. Pero sabi ni Apostle Peter, huwag niyong kakalimutan na hindi pinambayad sa inyo silver and gold lamang na nabubulok, naluluma. Sino po dito mayaman na sana? Kaso lumagpas na sa taon no? Ang mga naipong mong pera luma na. 1990s. Alam niyo po, kahit may 10,000 kayo, pero yung pera niyo, lumang pera, wala nang value yan. So mapapansin po natin, kahit yung mga silver and gold dito sa lupa, ay naluluma, nawawala, napupunit. At sinabi po na Apostle Peter, you can take it with you all the time or forever. So the currency na hindi pinambayas natin ay yung currency na limited lang dito sa buhay. Walang value. Ang sabi po dyan, for you know that it was not the perishable things. So wag mo minamaliit ang kalayaan mo. Kasi baka isipin ng tao, kaya ko naman bayaran. Kaya ko bayaran yung kasalanan ko, gagawa ko ng mabuti, bibili ako ng maraming pagkain, ipapakain ko sa mahirap. Kapatid, hindi mo pwedeng bayaran ang iyong kasalanan. Walang kapantay na halaga dito sa lupa para mabayaran ang iyong kasalanan sa lupa. So it was not paid with mere gold or silver. Marami po kasing, hindi man lahat, mga politiko, nagpapagawa ng mga magagandang templo para, alam mo yun, ipambayad daw sa kanilang kasalanan. Pilit nilang tinitimbang, baka pantay na. Baka mas marami na yung nagawa kong mabuti para ako'y tanggapin na sa langit. So sinasabi ni Apostle Peter, mali. Sabi niyo nga po, mali. Ay, kailangan mo magdasal ng 3 beses pa ulit-ulit para mabawasan ang kasalanan mo. Yung dati po nating paniniwala, kailangan mong lumuhod simula pinto hanggang altar para mabawasan ang kasalanan mo. Naranasan niyo po ba yan? Pinanalangin kayo 5 beses, ito panalangin mo. Tapos magbibigay kayo, magdodonate kayo para, alam mo yon, matuwa sa'yo si Lord, tanggapin ka niya sa langit. Magbabayad ka dun sa namatay mong kamag-anak para may panalangin. Nagbabayad para sa kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi perishable things ang pinambayad sa kalayaan nyo. Ano daw po? Kasi hindi nga tayo kayang tubusin ng mga perang ito At pinapakita pa nito na marami pong tao, they're trying to buy happiness. To other people, happiness is a weekend to expensive hotel. To some, happiness is a delicious and expensive restaurant, travel, sports car. Maraming tao akala nila kapag masaya sila, mayaman sila, masaya sila. Binabayaran, hindi lang yung kaligayahan, pati yung kalayaan sa kasalanan. Pero makikita natin at the end of the day, their life has no meaning and no purpose. Dahil ang totoong kalayaan, makinig ka mabuti, kay Jesus mo lang mararanasan. Yun po yung sinasabi ni Apostle Peter, hindi binayaran ng Diyos yung kasalanan mo ng mga ginto at pilak. Kasi nga panlupa lang yan Pati ang kaligayahan mo, pinapakita niya ngayon. Money can't buy real happiness. Pwede panandalian lang, pero bibigyan ka niya ng pangmatagal na sakit ng ulo. Only Jesus can give through the cross. Again, silver and gold can't buy back our freedom. So ano ngayon yung payment? Pinag-usapan po natin ano yung hindi pinambayad. Ngayon, ano yung pinambayad para sa ating kasalanan? Kalayaan. Verse 19, kayo po, it was the precious blood of Christ. The sinless, spotless, in-emphasize talaga hindi lang precious blood, sinless. The spotless, walang kapintasang dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang po ito basta blood. Kasi noong Old Testament naman, marami nag-offer ng blood sacrifice. Pero hindi pa rin nagiging matuwid sa harapan ng Diyos.
So dahil hindi kayang gawin ng tao na bayaran ng kanyang kasalanan, sino po ang gumawa? Ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng presyo sa Greek word is timios, means exceptional value. Wala pong katumbas na halaga ang dugo ni Kristo. Kaya nga po wala nang ibang makakapagtubos sa atin kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, walang nakakapantay. Napakataas na value ang binayad sa'yo. Kung titignan natin ang ating mga sarili, ano po? Sabi ng Isaiah, para tayong maruming basahan sa harapan ng Diyos. Maruming basahan, tingnan niyo po maigi tinuring tayo na parang maruming basahan, tapos ang pinambayad sa atin, walang kapantay na halaga. Ganun kakamahal ng Diyos. Sige, palapakan mo si Lord. Precious blood. Exceptional value. Walang kapantay at napakataas na value, ganyang katinitingnan ng Diyos. Kung tingin mo yung buhay mo ay walang halaga dahil nagkasala ka, hindi sa paningin ng Panginoon. Nung nakita ka ni Lord na slave ka ng kasalanan, tinubos ka niya ng kanyang dugo. So don't ever think, church, that salvation is free. Hindi po libre ang ating kaligtasan. Nilibre para sa atin, pero may nagbayad para sa atin. Ulitin ko po, don't ever think that salvation is free. It is costly. Indeed, someone else paid the price. And invite us freely. Napaka-costly po ng binayad ni Jesus. It cost His life and precious blood to redeem us para lang sa kagaya natin. Minsan nga, hindi natin pinapahalaga ng ating buhay. Diba, kung matulog tayo, parang 1 oras lang. Diba? Sino po dito 1 oras lang matulog? Minsan, hindi mo pinapahalaga ng buhay mo kung makalakla ka ng milk tea. Diba? Kung makakain ka ng sugar. Kung makapagpuyat ka. Minsan, hindi na natin pinapahalaga ng ating buhay. Pero si Lord, grabe yung binigay niya para sa ating buhay. Binigay niya ang kanyang dugo. Precious blood. Binayaran niya at binigay niya sa atin ng libre. Kaya lang, sabi mo sa katabi mo, kaya lang, hindi mo pa rin mararanasan ang langit. Kapag hindi mo tinanggap yung libreng inaalok sa'yo. Bigyan po natin ang example ito. Alam niyo po ba na may libreng sine para sa mga senior? Sa mga libreng, sino po mga senior citizen ng church? Taas po ang kamay. Sino po sa inyo yung nakaka-experience ng libreng sine? Diba? Parang iilan lang dito, no? So kahit libreng sine po yan for senior, hindi po lahat ng senior makakapasok sa sinihan. Dapat meron kang, anong tawag doon? Yung card. Kahit wala pang bayad yung sine na yan, pero kapag hinanap sa'yo, yung card na yon, di ka pa rin kahit magtumbling-tumbling ka niyan, senior citizen ka, magtumbling-tumbling ka. At maputi na buhok mo, i-convince mo yung nagbabantay dun sa sinihan, na senior ka na at alata naman. Di ba? Pero kapag wala ka nung booklet kasi yun, hindi ka makakapasok sa sinihan. Hindi porket grace, mararanasan mo na agad. You need to receive it, accept the free gift ni Lord na binayaran niya para sa'yo. Ulitin ko po hindi po libre ang ating kaligtasan, pero nilibre para sa atin. Binayaran ng Diyos. Don't ever think that salvation is free. So sino lang makakaranas ng langit? Sabi ng John 1:12, but to all, sabi niyo nga po all, to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So lahat mahal ni Lord, pero hindi lahat palangit. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat ng tao mahal ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Kaya nga hindi lahat ng tumatawag ng Father God ay anak ng Diyos. Yun lamang, ang sabi ng John 1:12, yun lamang tumanggap ng libreng kaligtasan na binayaran ng precious blood ng ating Panginoong Hesus. Pwede ba palapakan natin si Lord? Ulitin ko po, lahat ay mahal ng Diyos. Nawa, huwag mong kakalimutan na hindi libre ang kaligtasan mo. Binayaran yan ng Panginoon. Salamat na lang may nagbayad para sa atin. Kasi hindi lahat kayang bayaran ng pera. Pwede kang makabili ng malambot na kama pero hindi ng magandang tulog. Amen?
Pwede ka makanood ng magandang panoorin, pero yung satisfaction kay Lord mo lang mararanasan. Precious blood. Sabi nga po natin, precious blood. Yung isang makasalanang walang kakwenta-kwenta because of the sin na nag-i-slave sa kanya, binayaran ng Diyos ng hindi basta-bastang kabayaran. Precious. Church, never forget that we used to be slaves. But the price was paid that made us children of God. Yang katabi mo, anak ng Diyos yan. Hindi lang po siya kaibigan ng Diyos last week, siya rin po ay anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos dito magsabi ng Amen sa umagang ito. So number 1, the payment of redemption. Ano po yung hindi pinambayad? Silver and gold. Ano po yung pinambayad? Precious blood. Pangalawa, the purpose of redemption. Ang sabi doon, you were redeemed. Past tense na, ibig sabihin sure na mangyayari sa taong maniniwala sa Kanya. Sub-point pa lang po ako. Point number 1. You were redeemed, sige po, sige po, lahat mo ng mata sa harap, from the empty way of life. Kayo po ay tinubos, hindi lang sa kasalanan, pero kayo rin ang natubos, huwag niyong kakalimutan, saan daw po? Sa empty way of life. Hindi lang po sa distraction ka, niligtas ng Diyos kasi pati dito sa lupa, habang nabubuhay ka, niligtas ka rin ni Lord. Tinubos ka rin ng Diyos para makalaya sa empty way of life. So, Pastor, ano yung empty way of life? Alam niyo po ba yung empty way of life? Parang empty yung kausap ko ngayon. Bakit tayo tinubos? At saan tayo tinubos? Una, tinubos tayo sa kasalanan. Pangalawa, sabi yun, empty way of life. Ibig sabihin, foolishness ng mundong ito. Unprofitable, full of vain hopes. Alam niyo po yung vain hopes? Mga paniniwalang walang patutunguhan. Umaasa ka. Bigyan ko sa halimbawa, pupunta ka sa business. Deal. May dumaang itim na pusa. Uy, wag ka nang tumuloy. Mapapahamak ka. Naniniwala pa po ba kayo dyan? Mga vain hopes po yan. Full of hope, vain hopes. Yan po yung empty way of life. O huwag ka muna mag-aasawa kasi bunso ka. Patapusin mo muna yung mga kapatid mo na makatanda sa'yo. Malas yan. Diba? Bawal yung sukob. Alam niyo po yung sukob? Ano ba yung sukob? Same year, bawal yan. At ako po, bilang pastor, dami ko na po nailibing. Maniwala po kayo, ang dami ko na po nailibing. At sa kada ililibing ko, ang dami ko rin pong nakikita na ang dami nilang ginagawang ritual sa ataol. O paikutin na yung bata. Hindi pa ako tapos magsalita, pinapangunahan na ako eh. Gusto mo sumunod? Ang hirap eh. Yung nagseseremonyas ka pa lang, dumarating yung mga kamag-anak na matatanda. Talaga, ang dami. Tapos bawal mauga yung ataol. Bawal daw ako dun sa harapan. Tinitignan ko ba? Wala nang kapangyarihan sa akin ng kamatayan. Amen? Kasi anak ka ng Diyos eh. Hindi ka nabubuhay sa empty way of life. Yung po yun, yung mga paniniwala. Isa pa po, nangyari na po ba sa inyo yan? Empty life. Yung nasabi mo, parang trabaho ko ng trabaho pero wala akong napapala. Walang kabuluhan, walang pinapatunguhan. Sabi nyo nga po, empty life. Pwede pa lang, meron kang pera, pero wala kang purpose. Your savings are full, but your life is empty. Pwede pa lang marami kang pera sa bangko, pero buhay mo, ubos na. Kakatrabaho mo na wala ka ng oras sa Diyos, na walang ka ng oras sa pamilya, at pag nakuha mo na ng lahat, wala na rin sila. At ang daming kasabihan, yung nga po yung empty life, na dapat mong paniwalaan. At hindi lang po ito basta-basta naranasan mo ha. Basahin po natin ulit, you were redeemed from the empty life of life, handed, sabi nyo nga po, handed. Ibig sabihin, hindi mo lang ito naranasan ng basta-basta lang. Ipinasa sa'yo. Anak, sabi ng lolo't lola mo, mga paniniwala natin, tatago mo yung ngipin mo sa ilalim ng unan, para pagising mo, ngipin pa rin. Ang dami, no?
Tapos yung panahon ng gladiator, naglalagay ng piso dito o coin para daw tanggapin. Diba? Marami. Baka may mga kamag-anak pa kayo, pag may namatay, binibigyan ng 1,000 pa yung nilalagay sa kamay, no? Ayos yun, Buti pa yung patay, may pera, May mga paniniwala, sabi nyo nga po natin, let empty life. Yan po yung binabanggit dito. Alam nyo, ba't kayo nalulungkot? Namumuhay kayo sa empty life, Ang dami yung paniniwalang hindi naman kapani-paniwala. At hindi nyo lang yan napaniwalaan, inimpose sa inyo. Handed down from your ancestors. Ang sabi pa nung pamilya na natin yan, Apelido mo ganyan, dapat ganito ka, babaero ka. Yeah. Pag mga ganyang apelido, dapat babaero, lalakero, sugalero. Diba? It means na ipasa sa'yo. Makinig ka mabuti, mga kabataan o kababayan, kalalakihan, pwede pala na magkaroon ka ng kawalang kwentang buhay dahil ipasa sa'yo. Minsan meron pa rin mga Christian na ganyan. May mga paniniwala pa rin. Kasi nga pwedeng magpasa ng tama, so pwede ka rin pasahan ng mali. So ano ba itong pinasa sa kanila? Punta po tayo sa context. Kasi ang kausap ni Peter, mga Christian, na nalulungkot. Kasi nga, kaya sila nalulungkot kasi hindi nila magawa yung mga inuutos sa kanila. Remember that the Jews, ang dami po nilang dinagdag sa kautusan ni Lord. Hindi naman sinabi ni Lord, pero ginawa nilang ordinances. Hindi sinabi ni Lord, pero ginagawa, ini-impose nila. Basahin po natin Matthew chapter 15. Yung context po, balikan natin. Bakit sila nalulungkot? Matthew 15:1-9, sabi po dyan, then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem. Bumiyahe pa para mag-persecute and asked, kayo po, verse 2, why do your disciples break the tradition of the elders? Tradition namin sa loob ng church, dapat kulay red na kortina lang. Bawal magpalit. Dapat puro slow songs lang. Dapat tahimik lang. Dapat walang ilaw-ilaw. Yan ang tradisyon, culture. Sabi dito, why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. Hindi po dugyot yung mga disciple dito. Ang sinasabi po ditong wash their hands, ceremonial cleaning. Na nagagalit yung mga Pariseo, bakit hindi sila sumusunod? Ang tanong, utos ba yan ni Lord? Ang daming kautusan ng mga Pariseo na mismo sila hindi nila nasusunod, tapos binibigay nila yung burden sa mga ibang tao. Jesus replied, kayo po, why do you break the command of God for the sake of your tradition? Natameme ang mga Pariseo. For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. So paalala din po ito sa ating mga kabataan. Hindi perfect ang ating mga magulang. Pero once na kinurse nyo sila, si Lord ang kalaban nyo. Anyone who curses their father or mother is to be put to death. So ito pong context na ito, galit na galit sila. Kaya sabi ni Jesus sa verse 7, you hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. Basa po, verse 8. These people honor me with their lips, but their hearts, pwede palang nasa loob ka ng church, pero malayo ang puso mo kay Lord. Pwede palang nagpapakitang tao lang tayo, no? Sumusunod tayo sa mga tagubilin ng gobyerno, mga tradisyon ng pamilya, pero ang puso natin malayo sa Diyos. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. At ito po yung sinasabi ni Apostle Peter na empty way of life. Mga paniniwala na akala mo makaka-apekto sa kaligtasan mo, pero hindi naman. At good news, diyan ka tinubos ni Lord. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang mga pamahiin. Amen. Maglalagay ka dito ng sinulit pag sinisinok ka. Tanda-tanda mo na. Uy, nabate, lawayan mo nga ako. Tay tayo dyan, no? At meron pa rin dyan,
sana kausapin ka ni Lord. Di na tayo naniniwala sa bate. Amen? Kung Christian ka na, tinubos na ni Lord ang kasalanan mo, tinubos ka na rin niya sa mga paniniwalang gawa-gawa ng tao. Tabi-tabi po. Nuno, may anito pa, anito? Si Kuya Hernan no? Niligtas na tayo ni Lord dyan. Sino mga niligtas ni Lord dito? Taas ang kamay. Tabi mo, katabi mo, ligtas ka na. So niligtas tayo ni Lord, the empty way of life. Kasi minsan kapag naniniwala ka pa doon, ang laki ng epekto sa'yo. Diba? Huwag ka magugupit ng koko pag Biyernes Santo. Di na daw tutubo. Ala, tayo dyan. Huwag ka na rin maligo. Diba? You hypocrites. Ang dami yung tradisyon, ang dami yung rule, pero pantao lang, hindi bigay ng Diyos. So makikita natin na kailangan hindi natin ipagpalit ang tradition o commandment ng tao sa commandment ng Diyos. Dahil nga tinubos na tayo ng Diyos sa empty way of life. Buti na lang may namatay na Kristo para sa ating lahat. Amen po ba? Di ba kayo natutuwa na hindi tayo alipin ng mga pamaiin? Amen? Hindi ka na tinatawas pag nagkakasakit ka? Kayang-kaya na yun ang pray over. In Jesus' name, be healed. Amen. Ang dami natin ganyan. Hindi ko na po sasabihin lahat, baka hindi tayo matapos ngayon. Good news, doon tayo tinubos ng Diyos. Sa empty way of life, dapat ang isang Kristiyano, utak malaya na. Amen. Hindi na utak na nakasanla sa mga tradisyon, culture. May redemption na nangyari. Again in verse 18, for you know that God paid a ransom. Binayaran na ng Diyos ang kasalanan mo, malaya ka na, pati sa kultura at tradisyon na hindi naaayon sa salita ng Diyos, bayad ka na. Mga dapat nating malaman nung panahon nagkabayaran sa ating mga kasalanan. Number 1, there was a redemption. Malaya ka na. Pangalawa, last, not the least. Verse 20, God chose him as your ransom long before the world began. Nakikita niyo po yung binabasa natin? Kung titignan po natin maigi, napakatindi po nito. Basahin niyo po dahan-dahan. Sige po. God chose him, Jesus, as your ransom. Long. Kailan daw po? Long. Kailan daw po? Kailan yung long? Before the world began. Bago pa ang creation, may plano na si Lord na iligtas ka. Wala pang langit, lupa, wala pang mga halaman, nasa isip na tayo ng Diyos. He is all-knowing God. So hindi nagkamali si Lord nung ginawa niya ang tao, na marami nagsasabi nga, nagkamali si Lord. Nakita mo, nagsisi siya. Nagsisi ako nung ginawa ko ang tao. Expression lang yun. Para maramdaman mo yung tindi ng bigat ng kasalanan. Tuloy po natin. Long before the world began. But now, sabi niyo nga po, but now, in these last days, He has been revealed for your sake. Nung namatay si Kristo, nireveal niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. So pangalawa, una, there was a redemption. Sa pagkamatay ni Kristo, pangalawa, there was a revelation. Revelation. Ang sabi niya, He has been revealed for your sake. First, let's look at the plan for His revelation. Subpoint po, next. Sabi sa verse 20, God chose Him as your ransom long before the world began. Makinig po mabuti, ito po yung hindi bagong plano ng Diyos. Yung pagliligtas po sa tao ay hindi naisip lang ng Diyos nung nagkasalanan ang tao. Ang tao po kasi pag nagkamali, doon lang mag-iisip ng plano. Si Lord, nung nagkamali ang Diyos, matagal niya ng plinano na tubusin tayo. Nagas niyo po? Hindi po ito parang naisip lang ni Lord. This plan is before the world began. Kasi nga all-knowing siya. Alam niyang pag ginawa niya ang tao, magkakasala ang tao. Pero marami kasing tao, maraming alam, pero walang pakialam. Naniniwala po ba kayo doon?
Si Lord, nung may nalaman siya, di pala may nalaman, alam niya talaga. Kasi pag sinabing may nalaman, ibig sabihin merong hindi alam si Lord. Si Lord, nung alam niyang magkakasala ang tao, may pakialam siya. Minsan, may nadapa sa katabi natin, wala tayong pakialam, tinawanan lang natin. Si Lord, nung nadapa tayo sa kasalanan, may ginawa siya. May pakialam siya. Alam ni Lord na magpa-fall talaga ang tao. Kaya nung hinahanap niya si Eva at Adan, alam niya kung nasan yon. Kaya nga pag nagtatanong ang Diyos sa Bible, hindi para sagutin mo. Mag-evaluate ka, nasan ka ngayon? Hindi lang nanatiling alam ni Lord na magkakasala ang tao, may ginawa siya para dito. Ulitin ko po, si Lord malayo pa lang. Long before the world began, may plano na siya agad. Kaya nga po dapat sa relationship, may plano din. Sa mga may jowa po dito, dapat may plano kayo. Anong plano mo? Ibigin ka. Wala tayong plano mag-asawa. Wala kang plano magtrabaho. Hindi nakakabusog ang I love you. Amen po ba? Nakakakilig, pero hindi nakakabusog. Kaya nga pag magbo-boyfriend, girlfriend ka, dapat magtrabaho ka. Dapat may plano ka. Dahil katulad ng relationship natin kay Lord, alam niyang mapapahamak tayo, pero nagplano siya. Palakpakan natin si Lord. Parang kinanta natin kanina. Ano ba yung kinanta natin kanina? Jesus lived, He died, and rose again. You opened the way for the world to live again. Ginawa ito ni Lord. Nireveal niya ang kanyang sarili para mabuhay tayong lahat. Hallelujah for all you've done. You lived, you died. Sarap, no? Pag naiintindihan mo yung kinakanta mo, talaga masasabi, Lord, thank you. Kasi kung hindi ka nabuhay, hindi ka namatay at muling nabuhay ulit, saan kami? Pupulutin kami sa kangkungan. Baka ngayon iba, hindi sa kangkungan abutin eh. Baka sa impyerno talaga. Ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Before the world began, He loved us. Sabi po ni Steve Cole, the cross was not God's last minute plan, but into place after a man fell into sin. He ordained it well in advance. Inorchestrate ni Lord. Siya yung pinakamagaling na direktor ng ating buhay. Kaya nga bigay mo kay Lord yung pen. Hayaan mo siyang magsulat ng buhay mo. Huwag ikaw. Dahil si Lord ang pinakamagaling na author, director, builder, architect, engineer. Si Lord ang pinakamagaling na manggagamot. Amen. Kung may pinagdadaanan ka kayo, lapit ka kay Lord, aayusin niya buhay mo. For knowledge. Walang nag-a-advise, walang nagsasuggest kay Lord. Alam niya agad. Doesn't just refer to God's knowing in advance. It implies His purpose and plan. In other words, hindi nabigla si Lord nung nagkamali ka. Alam ni Lord na magkakamali ka, kapatid. Hindi rin nabigla si Lord nung umalis ka sa relationship mo sa Kanya. Hindi nagugulat si Lord. But it was a revelation kung anong klaseng Diyos talaga siya. Makapangyarihang Diyos ang ating pinaglilingkurang kapatid. Na kahit ang kamatayan, walang kapangyarihan sa Kanya. Amen. Before the world began, God chose Him as your ransom. There was a revelation, pinagplanuhan niyang mabuti. At yung sacrifice ni Jesus ay may permanent effect sa present and future natin. Kaya nga kung tatanungin mo, Lord, ay Pastor, na-born again ako last year. Tanong, ligtas pa ba ako ngayon? Sagot po, yes or no. Kayo po sumagot. Yes or no. Kung ikaw ay na-born again last year, tumalikad ka kay Lord, andito ka ngayon, lumalapit kayo kay Lord ulit, tanong, ligtas ka pa rin ba? Ligtas ka pa rin ba? Bakit? Kasi ang pagkamatay ni Lord may permanent effect. Present and future sin binayaran ng Diyos. Ron Hamilton says, before I loved Him, He loved me. Before I found Him, He found me. Before I sought Him, bago ko hanapin ang Diyos, hinanap niya ako. Yes, Jesus cares for. Palakpakan mo si Lord. Maraming tao, maraming alam, pero walang pakialam. Pero si Lord, nung alam niyang magkakasala ka, may ginawa siyang paraan.
Si Jesus, yung alam niya, gumawa siya ng paraan. He voluntarily sacrificed His life. Dearest Jesus. Kaya nga most cherished yung pangalan ni Lord. Darling of heaven, crucified. Una, may plano. Pangalawa, may purpose ito. Bakit siya namatay? Pangalawa po doon, the purpose of His revelation. God chose Him for this purpose long before the world began, but only recently was He brought into public view in these last days as a blessing to you. Bakit ni-reveal ni Lord ang kanyang sarili? Dahil may purpose siya. Dahil darating yung mga huling araw. Yung last days po dito, ang sinasabi dito, ito po yung moment na umakyat si Lord. Bumalik siya sa langit, doon po nagsimula ang last days. Ibig sabihin, nung mga naririnig natin ngayon, last days na. Kapatid, nung bumalik si Lord sa langit, simula na yun ang last days. Kung titignan natin maigi, 2,000 years ago, kung doon nagsimula yung last days, nasa last of the last of the last. Baka hindi na nga days eh. Hindi ko po alam eh. Kasi sinabi ni Lord, wala nakakaalam. Pag nagsabi ako sa inyo ng date, kulto tayo. Pero lagi mong isipin, matagal nang sinabi yung last days. At kaya ni-reveal ni Lord ang kanyang sarili para may blessed hope ka na may babalik sa'yo. Never forget this church. Ang kamatayan ni Kristo ay isang malaking pagpapala para sa atin. Lalo na ngayon na tayo ay nasa huling araw na. Kaya huwag ka nang masad. Bakit sabi sa katabi mo, huwag ka nang masad? Huwag ka nang malungkot. Again, sulat ito ni Peter sa mga Kristiyano na dumadaan ng matinding persecution. Temporary lang tayong residente dito. Pati yung problema mo, temporary lang. Tigyawan mo, temporary lang yan. Huwag ka masyadong ma-depress. Alam, may tigyawat na naman ako. Kalimutan mo, mahal ka ni Lord. Okay lang yan, nasa last days na tayo. Ganyan talaga, kapit lang. Sabi mo sa comment section, kapit lang. Dahil may matinding pagpapala sa nananampalataya sa mga huling araw. Now, ano bang meron sa last days na ito? Na kailangan makita pa rin natin yung si Lord, ma-reveal pa rin siya sa ating buhay. Sabi sa 2 Peter 3:4, it is important for you to understand what will happen in the last days. Kung ikaw ay pinipersecute sa loob ng tahanan nyo, sa kaibigan mo, sa eskwelahan nyo, ito po yung purpose bakit ni-reveal ni Lord yung sarili niya sa atin. Ang sabi niya, people will laugh at you. Ay, Christian ka, ang baduy mo. Banal-banal, bait-baitan. They will live following the evil they want to do. Verse 4 kayo po, they will say, Jesus promised to come again. Where is He? Pamilyar po ba yung mga salita? May nagsabi na po ba sa inyo, ang tagal na sinabi ni Lord na babalik siya. Asa na siya? Asa na siya? Kinukutya tayo mga Kristiyano. Our fathers have died. But the world continues the way it has been since it was made. So meron na po ba kayo naranasan na hinahanap si Lord? Balik kayo ng balik si Lord. Asan si Lord? At ito pa sabi sa 2 Timothy 3:1-5, last days po ito ha. Verse 1, remember this. There are some terrible times coming in the last days. Kaya pala kinakailangan magkaroon ng revelation ni Christ because merong terrible days. Ulitin ko po. Kaya pala ni-reveal ni Lord ang kanyang sarili para pagdating ng terrible days, ang makita mo yung amazing grace niya. Verse 2, people will love only themselves and money. They will be proud and boast about themselves. They will sleep during the preaching. Wala po pala, sorry. Verse 3 kayo po. Parang wala akong kausap kasi. Parang tulog kayo lahat. Last days na ba? Last minute na po ako, huwag kayong mag-alala. Hindi na last days ito. People! Verse 4 po ako. People will turn against their friends. They will do foolish things without thinking. Diba? Ganun na lang ang pumatay sa tao ngayon. Gayon na lang ang gumahasa. They will do foolish things. Ba't kaya na nagawa yun? Di nga nag-iisip eh. Amen? Taka ka pa, last days. So anong gagawin natin, Pastor? Pray. Umawak sa pangako ni Lord na babalikan niya tayo. Proud pa sila. Yung mga trending ngayon, diba? Live-in dito, divorce, proud pa sila.
Instead of loving God, they will love pleasure. Verse 5, last. They will go on pretending. Makinig mabuti. Basahin nga po natin, dahan-dahan. Sa last days daw po, they will go on pretending to be devoted to God, but they will refuse to let that devotion, ulitin verse 5, they will go on pretending. Nagsisimba, nagcha-church, nagla-life group, but they refuse to let that devotion. Hindi, suggestion mo lang yan, pastor. My life, my rules, my way. At yung huling kumanta niya, namatay na. I did it my way. Stay away from these people. Kaya pala ni-reveal na Lord ang kanyang sarili. Kasi may mga taong mangiiwan sa'yo pag sinabi mo yung katotohanan. Pero iwan ka man ng mga taong yun, hindi ka iiwan ni Lord. So bakit may revelation ni Christ? Dahil merong terrible times. Tayo ay nasa last days na mga kapatid. Church, this is not the time to relax. Alam ko po masarap yung upo nyo ngayon. Pero ito ang panahon na hindi na tayo dapat nag-relax. Kamusta po ang ating mga pamilya? Kamusta po ang ating mga kaibigan? May purpose bakit ni-reveal ni Lord ang sarili niya sa atin? Para i-reveal natin siya sa kanila. Let your light shine before all the earth. Diba? Let be a salt and light. That's the purpose ng revelation ni Jesus. That's the plan of His revelation. Ito po yung matinding effect o impact ng sacrifice ng Panginoon. Dapat yung kamatayan niya, naaapektuhan ka at naaapektuhan ang iba. May kausap po ba ako sa umagang ito? Ulitin ko po, dapat ang epekto ng kamatayan ni Kristo sa buhay mo ay naaapektuhan din ng iba. Ang sabi ni Lord, I have come into the world as light so that one who believes in me should not stay in darkness. Gusto ni Lord, hindi ka lang happy. Gusto niya ni Lord makalaya ka sa kadiliman. Kung saan hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, good news. Dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, si Lord naparito dito sa lupa. As I end, never forget, sa kamatayan ni Kristo, ano yung dalawang bagay na nangyari? There was a redemption, tinubos ka ni Lord sa kasalanan at sa empty way of life, pangalawa. And as I end this morning, never forget, verse 21, tatayo po tayong lahat. Pwede bang basahin natin ito? Malakas po, para magising ang ating mga diwa, ang ating mga puso. Verse 21 says, Through Christ, you have come and placed God, because He raised Christ from the dead and gave Him great glory. Makinig po kayo mabuti. Sinabi po dyan, through Christ. Ang ibig sabihin po ng true sa Greek word idea is a preposition or intermediate agency. The idea is by means of. True refers to the means by which something is accomplished. Pag sinabi pong true dyan, through Christ, ibig sabihin sa Tagalog, sa pamamagitan. Nakuha niyo po ibig sabihin? So every time na may encounter ka pong true sa Bible verse, magbulay-bulay ka. Sino yung agent? Through Christ, through the Holy Spirit, through the apostle, through the storm. Diba? Kapag may nabasa po kayong true, ibig sabihin, huminto ka at magbulay-bulay ka. Sino yung kasunod ng true? Kasi yun daw po yung agent or instrument na may mangyayaring isang magandang bagay. At dito po sa binasa natin, verse 21, true, sino daw po? True, you have come to trust in God. Alam niyo po ba, na hindi dahil sa pagpapasya mo kaya ka nagtiwala kay Lord. Dahil pa rin to kay Kristo. Si Lord pa rin, sabi mo sa sarili mo, si Lord pa rin to eh. Akala mo kaya ka nandito sa church dahil
nag-decide ka, si Lord pa rin yan. Kundi dahil kay Lord, wala ka dito naman ngayon eh. Minsan nagmamayabang tayo, di mo na ako atin sa church, busy ako. O kaya, andito ako sa church kasi nag-decide ako, hindi. Through Christ, you have come to trust in God. And you have placed your faith and hope in God because He raised Christ from the dead. Yung agent na Christ, yung instrument may na-accomplish. Parang iba sa inyo, tulala pa rin. Ano yung sinasabi ni Pastor? Ano yung agent? Ano yung instrument? Parang ganito. Through the guitar, there will be music. Nakuha niyo po? Ibig sabihin yung true, siya daw po yung magsasabi doon sa susunod kung ano ma-accomplish niya. Parang kaldero. Pag kaldero, ibig sabihin may maluluto. Ngayon, sabi dito, through Christ. Si Jesus yung instrument para tayo lahat ay makalapit sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang buhay na inalay sa kamatayan, siya ay muling nabuhay. Through Christ. Hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating mga na-accomplish, sa ating pamumuhay. It is because through Christ, we put our trust in God. Glory to God. Through Christ, you have eternal life. Because God raised Him from the dead. So, hindi ngayon patay ang ating pananampalataya, kapatid. We are on the last days. Pero huwag kang mag-alala, through Christ, you were redeemed. Lahat ng pinalaya ni Lord, magbigay na malakas na palakpak sa Diyos. Come on, declare that through Christ, you have been saved by grace. Come on, lift your hands to God, lift your voices, declare that death has no power within you. Hallelujah, through Christ. Praise be to God. We are redeemed. God revealed Himself through Christ. There was a redemption, revelation. The heavens are roaring. Thank you, Lord, for this grace. Hallelujah. Lahat ng tinubos ni Lord, magsasabi sa umagang ito. Hallelujah. Never forget. Never forget. You have no rival, Lord. You have no equal. Come on, declare. Thank you, Jesus. Yours is the kingdom. Yours, Lord. Yours is the glory. Yours is the Come on. name above You have no rival. You have no equal. You have no rival. Declare, come on, church. You have no equal. Worship God through Christ. Now and forever, You can put your trust in God. God, you reign. You are redeemed. Yours is the kingdom. Thank you, Lord. Yours is the glory. We are redeemed. Yours is the name Come on. above All God's people will shout aloud. What a powerful name it is. Yes, Lord. What a powerful name. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my Thank you, Lord. King. What a powerful name it is. Kami ay tinubos mo, Lord. Nothing can stand against. What a powerful name Come on, it sing is. with all your heart. The name What a powerful of name. Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of you, Lord. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand Thank you, Jesus. against. You have What a redeemed us. powerful name it is. The name of Jesus. Church, alam mo ang katotohanan sa umagang ito? Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili.
Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. But good news, sa panahong hindi natin kaya, kinaya ni Lord. Binayaran niya ang ating kasalanan at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Malaya ka na, tinubos ka na ng Diyos. And through Him, through Christ, you can put your trust in God. Niligtas ka ng Diyos. Tinubos ka niya. The empty way of life. Huwag ka nang mabuhay sa mga kultura at tradisyon na hindi inutos ng Diyos. Mabuhay ka sa pananampalataya. Not by sight, but by faith, walk kasama si Lord. Salamat, Lord. Katulad ng amin narinig kanina, heaven and earth will pass away. But your word, permanent ito, Lord. Panghabang panahon, may epekto sa kasalukuyan at sa kinabukasan ang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kami ay bayad na, kami ay malaya na, kami ay lalakad ng may kalayaan, hindi utak na nakasanla. Kami ay tinubos na ng iyong precious blood in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. At Lord, kung dumating man ang panahon na hindi na namin kaya ulit, ipaalala mo, through Christ, we are victorious. We are redeemed. You paid the ransom. Salamat, Lord, dahil minahal mo kami. At patuloy na minamahal at mamahalin pa. Magkaroon ng matinding epekto ang pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo sa aming buhay. Maging ilaw at asing kami ng mundong ito. Hindi lang manatili sa amin. We will never forget that the precious blood of Jesus paid for all our sins. And now we are redeemed. We are living by faith, not by sight. Taas po natin ating mga kamay. Kung nangangailangan ka ng kagalingan ngayon, sa pangalan ni Jesus, I declare, receive the healing power of Jesus. Come on, say it, I receive in the name of Jesus. I declare, speak peace that transcends all understanding. May mga bagay na hindi ka naunawaan ngayon, pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng hindi maipaliwanag na kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, sabi mo, I receive in the name of Jesus. Tatapusin na natin ang gawain ito na benediction na nanggaling sa salita ng Diyos. At sinabi niya, every time i-declare ito by faith, receive it, and it will be yours. Taas po natin ating mga kamay, Live City Church family. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive these amazing blessings. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud, Amen and amen. Give God the blessed cup offering. Come on.